Magandang araw mga kalagahin of vlogs. Ito nga po pala yung ganap nung pumunta kami sa Masbate. Bale, alas 7 nga po pala ng umaga nang tumula kami papuntang Bulanport. Kumain lang muna kami tapos ay umalis na rin kami. Nag 3 days and 2 nights nga po pala kami sa Masbate. Ang pinakapakay po pala namin ng pagpunta ng Masbate ay dahil meron kaming kliyente na magpapasukat ng lupa. So naisip namin kung 3 days and 2 nights kami doon, pwede kaming gumawa ng iba't ibang content. O makapunta doon sa lugar na sobrang gusto talaga naming marating ni Madam. Which is yun po yung Katandayagan Falls na matatagpuan sa Ticao Island. Sinamantala na lang din namin kasi since yung lugar na pagsusurveyan ng lupa, 30 minutes away from Katandayagan Falls lang po. Ayun nga, at bago mag alas 8 ng umaga ay nakarating na rin po kami sa Bulanport. At bago kami magbayad ay nagpark muna kami ng sasakyan sa loob. Bali kung grupo, isang pamilya kayo sa isang sasakyan, ang magiging libre lang po doon ay isa at yun lang po ay driver. Pagkatapos nga pala naming magbayad ay naghintay lang kami ng ilang minuto at madiskarga lahat ng produkto ay umalis na rin kami. Dito nga po pala kami pumesto sa may unahan ng barko dahil sabi nila ay malilim daw dito. At para makalanghap na rin ng hangin na galing sa dagat. Ika nga ng mga matatandaan na ang hangin na nagmumula sa dagat ay gamot daw po ito. Hindi na nga pala kami nanibago ni Madam dyan sa pagsakay ng barko dahil nga nung pumunta kami ng Marinduque, nakasakay na rin siya. Yun nga lang, ang pagkakaiba ay medyo mali ito kumpara dun sa mga barko ng Marinduque. Almost 2 hours din po pala yung naging biyahe namin from Bulan to Masbate Port o San Jacinto Port. At thankful kami dahil hindi kami nahilo o sumakit ang ulo dahil hindi po malakas ang alon nung bumiyahe kami. Bale sa aming magkakasama po pala ay kami ni Madam ang first time dito sa Masbate at si Boyong po. Si Boyong na naprank bago kami umalis ng Bulanport. At ayun, bago kami tuluyang makalabas ng barko ay hinintay lang muna namin makalabas yung lahat ng sasakyan bago kami bumaba. It's raining. It's raining. And guys, palabas na kami ng ng barko. Nang makasakay na nga po pala kami lahat sa sasakyan ay dumiretso na kami sa aming tutuluyan. Hindi na rin po pala namin kinailangan dyan na mag-check-in sa hotel dahil may kamag-anak naman po tayo dito na pwede nating tuluyan. At simula pa talaga nung una na dito sila nagsusurvey ay dito na po sila tumutuloy. Liban na lang po kung sobrang layo ng isosurvey nila. Yun po, wala silang ibang choice kundi mag-hotel na lang. Maraming salamat po sa family ni Tito Ricky, ganun din po kay Tita Doma at sa inyong mga anak. Sa nanay nyo po, sa lahat-lahat po ng mga tao dyan, napakababait po ninyo. At sa sobrang pag-asikaso po ninyo, thank you At sa halos 20 minutes na biyahe po namin papunta dito sa kanilang barangay, nakarating na rin po kami. At bago kami tuluyang makapunta sa bahay nila, ay nagpirma muna kami sa barangay as a visitor. Tapos ito, pagdating namin ay nakaredy na rin po yung pagkain. Dahil after pong kumain na hindi na kami magpapahinga. Rerekta na po kasi kami sa kliyente na aming kausap. Tapos ang plano, after magpa-receive sa barangay, ay diretso naman kami sa Ticao Island. Okay guys, nandito na tayo sa Barangay Talisay. Bale, syempre, nasa tipid mode tayo. Naka low budget tayo. Pupunta tayo ngayon ng Ticao Falls. Hello! Welcome to Masbate! So, ayun guys, nandito kami sa Barangay Talisay ngayon and nihintay lang namin yung mga boys. Tapos, rekta na kami sa Ticao Island or Ticao Falls. Yun po yung pinakamagandang falls dito sa Pilipinas kasi yung falls na yon is diretso sa dagat. Kaya, sobrang excited namin. At nang close na nga po ang usapan na kapag pa-receive na sa barangay at okay na ang lahat ay nagpatuloy na kami papuntang Ticao Island. Bale, magre-rent lang po pala kami ng isang bangka dito. Since halos lahat ng tao ay kakilala po dito ni Tito Ricky ay hindi kami nahirapan na humanap ng masasakyan namin papunta doon. At ayon sa isang source na sikat din na vlogger dito sa Masbate na akin pong napagtanungan ay kung pupunta ka sa Ticao Island which is dun nga po yung sa Katandayagan Falls, minimum of 7,000 plus po pala ang pagbabayaran. Dahil dinarayo po talaga ang lugar na ito. Kaya talaga pong pinush namin ni Madam na makasama dito dahil nga nalaman namin na 30 minutes lang po ang layo sa pamamagitan ng bangka kung ikaw ay galing sa Barangay Talisay, Masbate. Pagkatapos ngang malinisan ng bangka at matanggal ng lahat ng gamit ay eto, sumakay na rin kami. Bale, 12 nga po pala kami nasakay ng bangka na yan, including yung may-ari ng bangka. At habang nasa biyahe kami ay manghang-mangha na naman kami ni Madam sa mga nakikita namin. At mapapasabi ka na lang sa sarili mo na thank you Lord, napakagaling niyo po talaga. Dahil nilikha niyo yung mga ganito kagagandang lugar. At ito na nga po, after ng ilang minuto namin pagbabiyahe ay nagpakita na sa amin ang Dambuhalang Falls. Ang totoo po niyan dahil summer ngayon medyo nag-less yung tubig na bumabagsak sa tubig o sa tubig dagat.
Nasabi ko po ito dahil naikumpara ko po ang tubig na bumabagsak dito ngayon dun sa mga post ng mga vlogger na nakapunta na dito. Kung mapapansin nyo po siguro kahit yung sa mga ibang post na nakikita nyo, yung mga kuha nila na buo, sa kaliwang bahagi po malakas din yung tubig. Kaso nung pumunta po kami ngayon, since yun nga po, summer ngayon, hindi po siya ganun kalakas kumpara dito sa kanan. Pero datapwat ganun pa man ay sobrang ganda pa rin po at halos walang pinagbago yun. At kung personal kayong makakapunta dito ay talagang babalik-balikan nyo ang lugar na ito. Dahil sulit na sulit talaga. Kumbaga, 2 in 1. Nakakaligo ka na sa falls at the same time, nakakapagligo ka na rin sa dagat. At kung pupunta po kayo dito, iwasan na lang din natin na magtapon ng basura dito sa dagat. Iba yung ingat na rin po dahil malalim po talaga yung dagat. Kasi sinubukan ko po na ilapat ang paa ko sa ilalim o sa buhangin. Kahit anong puwersa na ginawa ko po papunta sa ilalim ay talagang hindi ko naabot. Lalo pa na sa katulad ko na hindi naman ganun kahaba yung legs. Char! At dyan sa inaakyatan po ng mga Malakas tao, po yung current ng tubig kaya mag-ingat po At kayo. At kung nakarating po kayo sa puntong ito ng aming video ay maraming salamat po. Ganun din po sa mga bago pa lamang nakapanood ng aming video ngayon. Sana po ay patuloy tayong magsuporta sa mga ina-upload naming videos. Ganun na din na kung may problema kayo sa usaping lupa ay pwede nyo po kaming tawagan o i-text. Sabay makikilambing na rin po kami ng isang like, share, comment, and follow. Ngayon pa lang po ay salamat! At bago ko po tapusin ang video na to ay nais ko lang pong ipaalala na kung pupunta po dito ay tiyakin ninyo na talagang full yung battery nyo o 100%. Dahil syempre, sayang naman yung chance kung mamimiss nyo na hindi makuhanan ng video at pictures yung ganito kagandang lugar. So paano po? Hanggang sa muli, sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang ngumiti. Huwag pong kalimutang mag-like, share, comment, and follow! Bye-bye!